Ngayong araw, isang local artist mula sa lungsod ng Malabon ang ating kikilalanin. Ano nga ba ang mga nilikha niyang sculpture? Halika ating tuklasin. Tapang harapin ang buhay at kapin ang tagumpay. Tulungan ang kapwa at bigyang halaga. Magandang tanghali po. Magandang tanghali naman. Ano ba may paglilingkod ko sa kanila? So, nandito po kami para i-feature po ang kayo sa aming vlog. At pwede niyo po ba kami i-tour sa inyong lugar po? Pwede naman. Pasok kayo. At lingkawan ang magandang bukas. Dati gumagawa ko mga religious item. So, ano po yung mga sculpture na pwede niyo po makikita sa akin? Ito, Captain America. Ito yung mga ginagawa ko doon sa mga resorts. Ayun pa, may mga nakakalat lang lahat. Yung magsasaka. Tapos ayun, meron pa akong witch doon. No? Yun, ito. Ayan, batang nasa kalabaw. May yung sa bungero. Ayan. Gawa po saan yan? Semento lang siya. Ano semento? Oo. Ayan. Nagpe-paint din ako, kaya lang ang painting ko naka-emboss. May replica yan, mas maliit. Ito yung mother and child yan. Dadalhin ko sa heart center yan. Sa murang gulang pa lamang ay interesado na si Tatay Onyo sa pagsasculpt. Kaya di hamak na may talento ito sa saklaw ng paglililok. Ito yung Egyptian smiling. Ito naman yung pinaka ko, yung parang pose ko ng Yung isang babaeng siya, Amazona, parang yun. Ito, parang naisipan ko lang. Para siyang yung fairy. Oo, pero Chinese siya. Ano pong ginagawa niyo pag hindi po nakukuha nung binibili yung mga na-sculpt? Pagkakunda kasi hindi ko na i-dispatch siya o na-ibenta sa akin. Hindi kasi ako owner niyan. Pero pag may bumili, siya owner. Pa-authenticate na lang yun, gano'n. Pero ito po, mga gawa niyo po talaga para sa sarili niyo? Parang mga study ko yan eh. Kaya minsan mahalaga sa akin yung mga ganyan. Kahit na ganyan, mahalaga sa akin, pinagano. Gumawa rin ako dati mga figurine yan. Yan. Ayun naman yung ko, hindi ko pa natatapos. Pagka medyo natamad ako, nakakalimutan ko na. Tsaka ko nang babalikan. Ito, 3 bata, ito eh. Pero ito, tanso. Yan, tanso yung mga yan. Kaya lang, ito resin. Ayun, Onyo para ko. Sa mga ganyang sculpture po, magkano po nyo ibinibenta? Ito. Depende. Depende kunda kasi sa dating. Tsaka yung, mo, siyempre yung talent fee mo. Kung i-charge mo yun. Pinag-aaralan mo kung ilang panahon mo ginawa siya. So kayo po nag-estimate ng presyo? Oo. Kunda kasi habang ginagawa mo, nakikita mo kung anong criteria na isang gawain, kung gaano ba kahirap. Pero yun nga yung sabi, na mahirap. Sa akin, lahat challenge eh. Ayan, surreal, no? Mga kakaiba. Mga mantisa. So saan po yung parang pinaka-station niyo po? Dito lang din po? Oo, dito lang ako. Gawa lang ako dito sa bahay. Ito naman kabayo, stallion. Coated nito ng coated siya ng bronze. Tapos may mga wire siya. Terracotta. Buong pangalan ko, Ilunio Manuel Paraon. Kaya lang yung artist name na ginagamit ko, Onyo Paraon. Onyo Paraon. Oo, para madaling, kumbaga sa alias sa artist name. Sa ngayon, nasa ako, 66 years old. Senior na. Napukaw yung ko sa, yan nga sa paggawa ng mga bagay-bagay. Katulad nung
ang umpisa kong ginawang sculpture, ito tong frog. So, yan, sinabi ko rin sa, ano yan, sa presensya, nung interview nila ako sa presensya. Ngayon, sa time na yon, parang nag-isip ako ng more na magagawa. Bahay. Minsan, on the spot, ganun. Pagka meron akong, katulad nung paggawain nung, di ko na lang matandaan, meron akong ginawang pieta. Yung, alam mo yung pieta, yung si Jesus Christ naka, ano siya, parang religious item, kay Mayor Eusebio ng Pasig. Noong panahon, Mayor Eusebio ng Pasig. Panahon pa ni, ni Marcos. So, yun ang sculpture kong malaki. Na-encounter ko yung gumawa ng pieta, yung Michelangelo. O, nilagay nila sa black marble. Okay naman. Sa akin kunda kasi noon, yung sculpture na ganun, parang, kasi ang naging inspirasyon ko dyan, yung bang gusto kong magawa. Gusto kong itry. Kasi yun sana sasabihin ko sa yung mga estudyanteng, minsan nagtuturo kami, yung pagka may tawag kami sa school na ganun, ni-encourage ko silang mag-aral, yung maganda kunda kasi ang arts. Kasi ang arts, kahit na may pera, wala kang pera, okay lang. Noon nga, mga ginagawa ko, mga recyclable lang. Kung ano lang maisipan ko, gumawa ko tricycle na maliit, bangkang maliit, aeroplano maliit, ganun. Doon ako na-interest ako doon sa mga ganung bagay. So through experience ako natuto. Hindi ako nagdepende sa mga magtuturo, ganun. Gusto ko ako mismo sasaliksikin ko siya. Titingnan ko kung paano ko siya gagawin from the start hanggang sa yung pagka nagawa ko. Okay lang na parang satisfy ako. Kaya yun ang yun, sinasabing ang isang artist, ang pinaka masaya sa isang artist, yung ginagawa niya, yung obra niya, matapos. Hindi naman kami nag-iisip nung yung okay lang kung mabili, much better kung mabili, dahil meron kami pang merienda, meron kami magagamit na pera. Ano pong sculpture yung pinakamahirap na nagawa niyo na po? Sa akin, wala pa, hindi ko masabing mahirap. Kundi kasi, yan, katulad ng lapu-lapong yan, nakita niyo yan, na-show yan sa Timeless sa Teacher Mall. Hinabol ko yung competition ng lapu-lapu. Kasi pambuong Pilipinas, ang labanan, parang siya, yung in-exhibit ko siya. Kaya lang, ang tema pala, hindi ko masyadong nakuha yung monumental, figure ang kailangan. So, medyo, ang nagkamali lang ako dyan, hindi ko ginawang monumento. Parang ginawa ko siyang sculpture na yun. Ngayon, nung magawa ko siya, doon na ako kinapos ng concept, yung hindi siya, kulang ako sa stand, tsaka yung parang kailangan merong swords na malaki, parang nagre-represent ng ng Mactan. So okay naman, na-appreciate nila, nag-placer yan, siguro 5th placer, gano'n. Binigyan nila ako libro, tsaka yung name ko nandoon sa libro ng lapu-lapu. Na isang sculpture po, mga ilang oras po kayo natatapos? Hindi ako nagbibigay ng oras, kundi kasi merong mga sculpture na para bang siya, yung detalyado. More on detail siya. Hindi siya yung katulad ng mga abstract na pwede na ganito, di ba? Ganun din. Yung ginawa ko lang sa styro. Pero ibinalutan ko siya ng semento para medyo maging siya tight.
Meron na po ba kayong reward na natanggap sa pagiging sculpture? Marami recognition. Ano ko, sa father ko. Father ko, ano siya, builder. Yung nagko-construct siya ng mga bahay. So, doon ako nagsimula. Pag may sumosobrang semento o something na pwedeng kalikutin o i-form, ginagawa ko pagka. At saka unang ginawa ko, alam mo, mga garden decor. Dahil enjoy ako, gumawa ako ng swan, gumawa ako ng hanggang sa na yung medyo nag-isip na ako human na gusto ko para. So sabi ko, someday, sana makagawa din ako ng ganun na obra. Si Tatay Onyo ay naintampok na sa ilang mga art exhibit at mga website. Ang kanyang mga likha ay nakarating na rin sa Saudi Arabia, pang world-class talent. Kung pumunta kayo ng Fisher mo, kung napunta kayo, nakita niyo sana to. Pero, yan. Di ba? Oh. Anong taon niyo po yan ginawa? Ito na lang to. Hinabol ko to sa Fisher Mall eh. Siguro 2022, ganon. Parang ganon, no? May ano to eh. 2022 siguro. Inukit ko lang yan sa styro. Pero ito hindi paleta, ukit naman. Sabi ko nga sa inyo, ako yung parang mapag-research ako nung, kami yung paintings ko, may texture. Opo. Pero sa pamagitan lang ng pintura, pinalsa ko siya. Ito naman, pinalsa ko siya sa pamagitan ng styro, mga recyclable material. Pero, di ba, parang fiberglass siya. May show na po ba na feature po kayo? Oo. Anong show? Yung sa timeless, yung nakarang na naka-picture tayo sa timeless may napapakita mo sa kanila. Oo, timeless. Kaya kami yung father and son, si Jekoy, tsaka ako, naka-picture kami doon sa presensya. Kasi si Jekoy, si Jericho, siya, painter. Watercolorist siya. Diba? Sino? Naman yung ginawa ko, yung sa nayon, yung pauwi na sa bahay. Pauwi na sa bahay, galing sa nayon. Yun. Pag nagtuturo po kayo, ano po yun? May bayad po ba yun? Or ano lang? Depende. Katulad nung ginawa sa amin Cesar Montano, yung sa Bohol. Nag-agree naman akong sumama dahil kasama ko si mga sikat na mga mga pintor, sila Fernando Sena. Yan. Sila marami, sila Menchu, Abadilla. Mga sikat na artist. Mayayaman. Ako lang mahirap talaga ito. Tsaka yung si Eric Mercado, yan. Hindi naman kami nakatanggap ng kahit Basta ang willingness namin, yung nakapagturo ng bata. Hindi kasi kung tinanong namin, baka, di ko nga alam, baka may pera din naka-involved doon. Hindi ako nag-isip, sabi ko. Sige, basta yung invitation sa atin, tourism ang nag-imbita eh. Kaya si Cesar, ang kasama namin, umuwi ng Bohol. Naman, hindi niya naman kami pinabayaan. Nasa 5-star hotel kami. Okay naman, ang ganda. Pagkakakain kami sa gabi, meron pang magpe-perform na chef na galing ng Malaysia. Tatanungin ba, what would you like to prepare for you, sir? Sabi niya na, what kind of, yung dishes. Diba, napakaganda, parang doon sa dating yun, sabi ko nga, parang very kami, special kami dito. Tsaka hinangaan kami ng Amorita dahil bago kami umalis, nagbigay kami sa kanila ng, bawat isang painter, nagpintura on the spot, ibinigay namin sa kanila. Tsaka yung tinuruan namin mga bata, tutuwa din ako masarap turuan yung mga bata talaga dahil nakanganga sila talagang yung parang iniisip nila
parang gusto ko rin yan, gusto ko rin ito. At tutuwa ako pagka gano'n. Maraming salamat po, Tatay Onyo, sa pagpapakita ninyo ng inyong angking galing sa paglililo. Patuloy niyo po kaming pahangain. Ito ang Obra Maestra.